Alright mga amigos, matapos nga pong talunin by a 4th round knockout ni The Monster Naoya Inoue, si Yejun Kim. Natural inulan ng mga katanungan sa post-fight press conference si Naoya Inoue kung ano ang kanyang susunod na hakbang. At hindi naman po ipinagdamot ng kampo ni Naoya Inoue kung ano ang kanilang plano ngayong 2025. Ayon nga po sa co-promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi, sa April or May, plano nilang ikasa si Naoya Inoue sa undefeated Mexican fighter na si Alan David Picasso sa Amerika. At pagtungtong naman ng Setyembre, ikakasa nila si Naoya Inoue kontra kay Murodjon Akhmadaliev sa Saudi Arabia. Dahil si Naoya Inoue nga po ay may pinirmahan ng kontrata kay kamahalang Turki Al Sheikh, kaya't kinakailangan mag-participate ni Inoue sa Riyadh season. At sakaling pala rin si Naoya Inoue sa kanyang laban kina David Picasso at Murodjon Akhmadaliev, susubukan na pong umakyat ni Naoya Inoue sa featherweight division upang labanan ng WBA featherweight champion na si Nick the Wrecking Bull. So balit matapos nga pong ihayag ni Naoya Inoue ang interes na labanan si Nick Bull, sa naging panayam po kay Nick Bull, sinabi rin po ni Nick Bull na handa niyang palaghan si Naoya Inoue. So balit mukhang magkakaroon ng problema. May posibilidad na hindi maikasa ang laban. Ito ay dahil ang gustong mangyari ni Nick Bull dahil siya ang world champion, challenger lang si Naoya Inoue. Ayon kay Nick Bull, siya daw dapat ang A-side sa laban. Ari Nick Bull sa panayam, prepared for anything really. Just things have got to be right, haven't they? But he's coming to my race. I'll be the champion, so I'll be the A-side. Nang matanong si Nick Bull kung naniniwala siya na dapat siya ang A-side laban sa isang pound-for-pound best at cash cow ng lower weight class, ani Nick Bull, I've got the belt at my weight. I'll be the champion. He'll be challenging for my belt. So on paper, So ayun po mga amigos, kaya po natin nasasabi na baka hindi matuloy itong Naoya Inoue at Nick Bull ay dahil po dyan sa mga A-side na yan. Tandaan po natin kaya hindi po natuloy ang Devin Haney versus Gervonta Tank Davis, Devin Haney versus Shakur Stevenson, natagalan bago maikasa yung Terence Crawford versus Errol Spence Jr. Dahil po yan dyan sa mga pinagtatalunan kung sino ang A-side. At kung minsan yung pagiging A-side ginagamit po rin yan ng mga boksingero upang makaiwas sa laban. Dahil kung minsan pepresyohan nila yung kanilang sarili ng napakataas at babaratin nila sa hatian yung kanilang kalaban. Kaya ang ending, imbis na maikasa ang isang magandang laban, napupurnada po dahil sa pagtatalo kung sino sa kanilang dalawa ang A-side sa laban. Pero kung ako po bang tatanungin nyo kung sino ang dapat na A-side kapag naglaban si Naoya Inoue at Nick Bull, history po ang pasasagutin natin dyan. Ikumpara po natin dyan yung naging sitwasyon ni Canelo Alvarez at Dimitri Bivol. Si Dimitri Bivol po ang champion noong akyatin si Dimitri Bivol ni Canelo Alvarez sa light heavyweight. Pero dahil si Canelo Alvarez ang cash cow, pound for pound, at mas kilala sa buong mundo, natural si Canelo Alvarez po ang naging A-side sa laban. Kaya naman sa aking opinion, dahil pound for pound si Naoya Inoue, undisputed champion, mas kilala sa buong mundo kesa kay Nick Bull, at siya rin ang cash cow ng lower weight class. Kahit pa sabihing champion si Nick Bull, dapat si Naoya Inoue ang A-side sa laban. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para